May mga nakaraan na gusto nating balikan pero pilit naman tayong nilalayuan. May mga lumang tao na dumarating sa bago nating buhay pero iniiwan din tayo dahil sa iba't ibang dahilan. Ikaw, sino ba ang nakaraan mo na sana ay kasama mo pa rin hanggang sa kasalukuyan? Dear Mama Mia, hindi ko alam kung matatawa ba ako sa sarili ko o magiging proud ako dahil may lakas ako ng loob upang i-share sa iba ang kwento ng buhay ko. Naisip ko rin na time ko na rin siguro para makapag-move on. Time na para unti-unti na akong makalabas sa kulungan na ako mismo ang gumawa. Pasensya na Mama Mia kung medyo may kalaliman akong magsalita. Personality ko na kasi ito. Ako kasi yung tipo ng tao na kapag nagsalita na may kinalaman sa emosyon, ay sinisigurado ko na nanggagaling talaga ito sa puso ko. May pagka-corny din ako kapag ganito ang tema ng usapan. Para sa akin kasi, hindi bali nang masabihan ako ng baduy. Minsan, masarap din naman kasi ang ganong pakiramdam. Yung tipong lumalabas ang soft side ko. Kahit na nga sabihin na isa akong lalaki. Okay din sa pakiramdam, mas nafe-feel ko na tao ako. Ang haba na yata ng intro ko, Mama Mia. Ang dami ko pa sanang gustong sabihin para mas maintindihan ng mga makakarinig ng kwento kong ito kung bakit ako affected sa lahat ng mga nangyari sa buhay ko. Isa lang sana ang hihilingin ko. Habang pinapakinggan ninyo ang sulat ko, sana isipin ninyo na isa akong lalaki na nagmahal ng sobra-sobra. Itago na lang ninyo ako sa pangalang Piolo. Nagsimula ako bilang isang ahente sa isang sikat na brand ng gamot hanggang sa na-promote at nakakuha ng isang magandang posisyon. May edad na rin ako, lagpas man sa kalendaryo pero pasok pa rin naman sa thermometer. Masasabi ko na successful ako sa career ko, Mama Mia. Pero gusto ko na yatang maniwala sa madalas na sabihin ng ibang tao na kapag okay ang career mo, sablay ang love life mo. High school ako nang magsimula akong magkaroon ng girlfriend. Third year ako noon, Mama Mia. Dahil siguro sa bata pa, 5 linggo lang ang itinagal ng aming relasyon. Kaya lang ang masakit, ako ang iniwanan. First year college naman nung sinubukan ko uling manligaw. Sinagot ako pero iniwan uli ako dahil may boyfriend pala siya. Nasapak pa ako ng boyfriend niya samantalang hindi ko naman alam na may sabit na pala ang babaeng yon. Pero hindi naman doon tumigil ang puso ko sa pagtibok. May ilang ulit pa rin akong sumubok na magmahal, Mama Mia. Pero lagi na lang sablay dahil lagi akong iniiwanan. Doon ko rin napatunayan na ang first love hindi nangyayari sa unang panliligaw. Dahil minsan nararamdaman yon kapag naranasan mo ng maiwan. Hindi ko alam kung may mali ba sa akin o masyado kong ginagawang tama ang lahat. Kaya pagdating sa huli ay ako lagi ang talunan. Dumating nga ako sa puntong parang nagiging manhid na ako kapag nasasaktan ako sa isang sitwasyon habang nasa loob ako ng relasyon. At dahil sa ganoong klaseng pakiramdam, parang tinatanggap ko na rin sa sarili ko na handa akong maging tanga. Huwag lang akong iwan niya. Mama Mia, isa po sa mga nakakaalam kung paano ba ako ka-corny at kalali magmahal ay ang kaibigan kong si Albert. Kaopisina ko siya, Mama Mia. Minsan ay nakita niya ako na kanina pa raw nakatulala. Kaya naman, nilapitan niya ako, Mama Mia. Bakit raw ako nakatulala, isamantalang siya yung nasabon ng boss namin kahapon? Dahil hindi raw siya umabot sa benta na kota at deadline. Uminit raw ang ulo ng bossing namin. Para daw masyado nang relax yung grupo namin. Porque daw 2 sunod na buwan na kaming naging top sellers, ay parang naging kampante na kami.
Sabi niya sa boss namin ay medyo mahirap lang talaga daw ang bentahan ngayon. Tinanong niya ako kung kinausap raw ba ako ng boss namin. Ang sagot ko ay ang labo. Hindi niya kasi maintindihan. Yun na nga, Piolo eh. Kung siya kaya nasa lugar natin, siguro siya mismo ang makakapagsabi sa sarili niya na talagang mahirap makakota at seasonal din naman yung hawak nating produkto. Ang hirap itulak sa mga tao, lalo na ngayon ang dami-dami na nating kakompetensya. Sabi niya, Mama Mia. Pero ang totoo ay hindi ko naman naiintindihan ang mga pinagsasasabi niya noon. Sumagot lang ako ng sumagot nang naaayon sa puso ko. Sabi ko, ilang ulit ko na sa kanyang pinaliwanag. Ilang beses ko na ring sinabi na hindi ko naman kasalanan. Sino bang may gusto na gano'n ang mangyari? Tapos bibigyan niya rin ako ng kondisyon. Ako rin naman nararamdaman ko ang epekto. Hindi naman ako perpekto pero kung may pagkukulang, siya din naman ay meron. Sumasagot pa si Albert, Mama Mia. Nagsasagutan kami pero alam ko na iba po ang aming mga gustong sabihin. Iba ang aming pinapahiwatig. At iba ang sa tingin namin ay aming pinag-uusapan. Mama Mia, ako po nung mga panahon na yun ay nagleletan niya ako sa best friend ko tungkol sa nararamdaman ko. Albert, hindi naman pwedeng ako na lang lagi ang iintindi sa kanya, hindi ba? May pakiramdam din naman ako tulad ng iba. Siguro naman ay may karapatan din naman akong masaktan. Di kung mas okay na iba siya, di dun siya. Sabi ko. Nagsalita naman si Albert, Mama Mia, at ang sabi niya ay hindi naman basta-basta bibitawan yon. Alam naman niya na magaling daw ako. Alam niya na malaki ang magiging kawalan kapag ako ang nawala dito. Sabi ko, Mama Mia, ang sakit kasi. Nawawala na ako sa focus kasi naaapektuhan na rin ako sa sitwasyon. Nang sabi niya, si Chari naman ay nasasaktan din. Pero kinakailangan daw niyang kumita. Kaya naman sinabi ko na sa kanya na ang mga pinagsasasabi ko ay hindi tungkol sa boss namin, kundi tungkol sa sarili kong love life. Makikipag-break daw siya sa akin, pare. Na naman, lagi na lang niya akong iniiwan. Mama Mia, si Crystal po ang tinutukoy ko na siyang laman ng mga salitang binibitawan ko ni Albert na ang buong akala niya ay reklamo ko tungkol sa boss namin. Si Crystal, Mama Mia, yung girlfriend ko. Hindi ko alam kung bakit palagi na lang kaming nako-caught up sa ganong klase ng sitwasyon. Tinanong ko si Albert kung pangit ba ako, kung bobo ba ako, kung wala ba akong kadating-dating. Masama ba ang ugali ko o may anghit ba ako o bad breath? Kasi sa huli lagi na lang akong natatalo eh. Mama Mia, si Albert ay hindi naman marunong makinig at makipag-usap lalo na kung tungkol sa babae ang usapan. Kaya naman lagi niyang iniiba ang topic sa tuwing nagbubukas ako at nagsishare ako ng nararamdaman ko. Teka, anong oras na ba? 6:50 na ng gabi? Okay na lang tayo na nandito. Gusto mo ba talagang pag-usapan yan dito? Tanong niya sa akin. Alam mo Albert, mahal na mahal ko talaga si Crystal. Mahal ko siya pero sa kabila ng nararamdaman ko sa kanya ay nakukuha pa rin niya akong gawing tanga. Sabi ko. Inawat naman niya ako, Mama Mia, at ang sabi niya dahan-dahan lang daw muna ako dahil hindi niya naiintindihan at hindi niya masakyan ang mga sinasabi ko. Sabi ko hindi rin naman si Crystal lang ang naging girlfriend ko. Yung isa kong girlfriend bago siya ay iniwanan ako. Sumama sa ibang lalaki. Pinalayo sa akin ng mga magulang dahil yun yung mga panahon na walang-wala talaga ako, Mama Mia. Na wala akong maipagmamalaki. Isa lang akong ordinaryong ahente pa lang na walang kita kapag walang benta. Hindi man lang ako ipinaglaban ng ex ko. Sumama siya sa iba. Doon sa gusto ng mga magulang niya kasi nga may pera. Kaya all outs ako doon.
Tinanong naman ni Albert kung ano raw ang kinalaman ni Crystal sa ex ko. Sabi ko, Mama Mia, nang makilala ko si Crystal ay nagdalawang isip ako kung papasok na ba ako sa relasyon. Pero dahil sa hindi ko napigilan ang nararamdaman ko ay niligawan ko siya. Naging kami, tapos ngayon ito, ang gulo na ng relasyon namin. Alam mo yung wala namang dapat pagtalunan, Mama Mia, pero siya lagi ang gumagawa ng paraan para may pag-awayan kaming dalawa. Ang kinakatakot ko lang ay baka mamaya ang dulo nito ay iiwan na naman ako. Nakakadala na kasing maiwan ng mga taong yung minamahal, Mama Mia. Sabi ni Albert ay maayos pa rin naman namin ang sitwasyon namin ni Crystal. May gusto pa sana akong sabihin sa kanya nang bigla na lang mag-ring ang cellphone ko. Si Crystal ang tumatawag, Mama Mia. Kaya naman sinagot ko yun at ni-loudspeaker ko para marinig ng kaibigan ko kung papaano makipag-usap sa akin ng girlfriend ko. Hello, babe? Sagot ko sa tawag niya. Yolo, nasan ka? Galit niya agad na bungad sa akin. Office pa, babe, bakit? Tanong ko. Pwede ba tama na yung pagtawag mo sa akin ng babe? Galit pa rin siya, Mama Mia. Bakit ka ba tumawag? Tanong ko. Dahil may gusto kong sabihin sa'yo, alangan namang tawagan lang kita para mag-aksaya ng oras. Maangas pa rin niyang sabi. Pwede ba magkita na lang tayo para mas makapag-usap tayo ng maayos? Sabi ko sa kanya. Hindi na, dahil siguradong kapag nagkita pa tayo, mas gugustuhin mo na lang na umuwi. Tsaka mas mabuti na yung sa cellphone na lang para masabi ko na rin ng diretso ang gusto kong sabihin nang hindi ko makikita ang reaksyon ng pagmumukha mo. Sabi niya. Okay, so ano ba ang gusto mong sabihin? Kinakabahan kong tanong noon, Mama Mia. 3 salita po ang sinabi niya. 3 salita na umaalingaw-ngaw sa aking mga tenga. Break na tayo. Agad-agad? Tanong ko sa kanya. Hindi ito agad-agad, Piolo. Inuunti-unti ko pero nagtatanga-tangahan ka lang. At masyado kang mabait kaya hindi mo nakikita ang paraan ko. Basta mula ngayon tapos na sa atin ang lahat. Sabi niya, Mama Mia. Pero Crystal, Piolo, may iba na akong gusto. Tapos, burahin mo na yung number ko sa contacts mo dahil magpapalit na rin naman ako ng SIM. Salamat sa lahat ng panahon na pinagsamahan natin. You deserve someone better than me. Hindi ko kailangan ng anghel. Ang kailangan ko, boyfriend na kaya akong bastusin paminsan-minsan. O sige na, bye. Sabi niya sabay putol ng tawag na yon. Doon ay biglang sumingit si Albert at nagsorry dahil narinig pa niya ang pakikipag-break sa akin ng girlfriend ko. Nangyari na nga ang kinatatakutan ko, Mama Mia. Iniwanan na naman ako ng babaeng mahal ko sa ere. Tinanong pa ako ni Albert kung okay lang ba ako. Alam niyang hindi raw pero wala na raw siyang maisip na ibang sasabihin sa akin. Sabi ko ay hindi talaga ako okay pero alam kong kailangan kong maging okay. Dapat akong maging okay. Kaya naman inimbitahan ko si Albert na maglabas ako ng sama ng loob kasama siya. Sabi ko, mag-bar muna kami bago kami umuwi. Sabi ko mamaya na ako iiyak kapag puno na ng alkohol ang katawan ko. Oo, Mama Mia, sabi ko sa'yo, malambot po akong lalaki. Hindi po malambot na isa akong bakla, kundi malambot po ang damdamin ko. Masyado po akong in touch sa aking feminine side. Kaya masasabi ko na iyakin talaga ako. Dahil yun na lang ang kaya kong gawin sa tuwing iniiwan ako ng babaeng nakakarelasyon ko. Minsan nga nagtataka ako, saan ba talaga nanggagaling ang luha? Sa mga mata ba? O sa puso? Ordinaryong tubig lang ba ang luha? O yun yung mga tinunaw na emosyon sa puso natin na pinipilit nating itago ng mahabang panahon? At kapag umapaw na hindi na natin napipigil, kaya lumalabas ito sa ating mga mata.
At kaya siya sa mga mata lumalabas ay para malapit sa ulo kung nasaan ang utak. Para ipaalala sa atin na minsan, dapat din nating gamitin ang ating isip para huwag masyadong maramdaman ang sakit na dulot ng pakikipaghiwalay. Pero kahit paanong isip ang gawin ko, Mama Mia, ang dulo po ay nasasaktan pa rin talaga ako. Si Cristal ang huli kong nakarelasyon. Minahal ko talaga siya ng labis-labis. Ibinuhos ko ang lahat ng panahon ko sa kanya. Nung una ay ayos naman kaming dalawa eh. Sabay kaming nangangarap at may ilang beses ko na ring nabanggit sa kanya na handa na akong lumagay sa tahimik kasama siya. Hanggang sa unti-unti na nga siyang nagbago, Mama Mia. Dumating na sa punto na hindi ko na makain minsan ang mga sinasabi niya sa akin. Kaya nagbibingi-bingihan na lang ako noon dahil mas gugustuhin ko na lang na pagsalitaan niya ako ng mga hindi magagandang salita kesa sa hindi ko na marinig ang boses niya dahil wala na siya sa akin. Pero paraan lang pala niya yun para kumalas ako sa kanya dahil may gusto na pala siyang iba. Ang olats ng dahilan niya na masyado akong mabait para sa kanya. Dahilan na walang maidahilan. Hindi ko naman masabi na nananakal ako sa relasyon namin dahil mas madalas naman na pabor sa karelasyon ko ang lahat ng bagay. Hindi ko naman masabing boring ako dahil alam ko naman, Mama Mia, kung saan ako lulugar. Siguro nga masyado lang akong nagpo-focus sa malalaking detalye na pwedeng magpasaya sa karelasyon ko. Kaya naman nalalagpasan ko yung mga maliliit na butil na hinahanap ng mga babae. Pero pwede naman akong kausapin at hindi yung hihiwalayan na agad at bigla. Mula noon, Mama Mia, ay sinabi ko sa sarili ko na magpapahinga na lang muna ako at kakalimutan ko na muna na magkagusto sa mga babae at magpo-focus na lang ako sa aking trabaho. Pero minsan yata ang tadhana ay nananadya at may mga lumang tao na muling ipinapakita sa iyo para gisingin ulit ang pilit mong pinapatulog na puso. Mama Mia, isang araw ay pinuntahan ako ni Albert sa opisina ko. Sabi niya nakita ko na raw ba yung bagong medrep namin. Si Nicole? Di yun bago? Sa ibang site lang yun naka-assign. Sabi ko sa kanya. Nicole ba yun? Yung maputi na mahaba ang buhok? Tanong niya sa akin. Oo, siya lang naman ang bagong mukha dito. Bakit, trip mo? Tanong ko sa kanya. Oo, sana. Kaya lang mukhang ikaw ang trip eh. Sabi niya sa akin. Malabo? Sabi ko naman. Ha? Bilis mo namang magsalita. Paano mo nasabing wala? Tingin kaya ng tingin sa'yo yan lalo na kapag hindi ka nakatingin sa kanya. Sabi ni Albert. Mama Mia, classmate ko kasi nung college si Nicole. Niligawan ko siya. Naging kami, pero iniwanan niya ako. Tinanong ako ni Albert kung bakit raw ako iniwan ni Nicole dati. Sabi ko napaka-corny ng dahilan kaya wag na lang niyang alamin. Pero Mama Mia, naging interesado talaga si Albert kay Nicole kaya kinukulit niya kung sabihin ang kwento naming dalawa. Sabi ko wag na, lahat ng kakornihan noong mga panahon na yun ay sinalo namin. Kaya baka masuka lang siya kapag kinuwento ko sa kanya. Pero hindi pa rin siya nagpatinag. Sabi niya okay lang naman daw na masuka siya dahil malapit lang naman daw siya sa CR. Ang kulit-kulit niya, Mama Mia. Sabi ko, maganda at mabait talaga si Nicole. Matalino at madiskarte pa. Sabi ko sayang. Kaya naman inulit ni Albert ang tanong niya, Mama Mia. Bakit nga raw kasi kami nag-break? Sabi ko, wag na naming pag-usapan yon dahil hindi naman kami mga babae. Para kasi kaming mga babae na nag-uusap sa loob ng CR. Naiintriga lang kasi ako sa'yo, Piolo. Bakit lagi na lang kasi ang kwento mo sa akin ay iniwan ka? Kaya gusto kong malaman kung ano ang dahilan. Baka may pagkakatulad sa iba mong relasyon. Malay mo matulungan kitang makorek yun.
para hindi ka naiwan sa susunod. Sabi niya sa akin. Tiningnan ko pa siya ng mabuti, Mama Mia, at nakita kong seryoso po siya sa mga sinasabi niya. Kaya naman napakwento na lang ako. Mahal na mahal ko si Nicole. Kung may tinatawag na first love, malamang siya yun para sa akin. Alam mo yung halos close to perfect na ang relasyon ninyo. Nag-aaway kayo pero minuto lang ang lilipas at okay na kayo ulit. Okay ako sa kanyang pamilya at okay din naman siya sa pamilya namin. Alam mo yung hindi nyo kailangang magtago kasi legal ang lahat, Mama Mia. Pero isang araw ay nagulat na lang ako. Sinulatan niya ako. Sa balat pa nga ng isang chocolate niya nilagay yon. Mahal daw niya ako, Mama Mia, pero kailangan na naming ihinto kung ano man ang meron kami. Di ko maintindihan. Basta yun na yun. Ang totoo ay ayoko talagang alalahanin dahil sa totoo lang, hanggang ngayon ay malinaw pa rin sa isip ko ang mga sinabi niya sa akin nung maghiwalay kami. Mama Mia, magkukwento pa sana ako ng tuloy-tuloy pero biglang pinutol ni Albert ang mga kwento ko. Tinanong niya ako kung may candy ba ako kasi nakakasuka na raw ang kakornihan ko. Pero sabi niya malay daw namin. Baka pwede pa kaming maging masaya ulit ni Nicole. Kasi tingnan mo naman ang tadhana. Sa dami-dami ng tao ay pinagtagpo pa talaga kami ulit. Baka ito na yung second chance namin. Sabi ko, Mama Mia, baka hindi rin. Baka kasi may asawa na si Nicole kaya wag na naming guluhin ang buhay niya. Nananahimik na siya. Nagtanong naman si Albert sa akin kung kasal na ba si Nicole. Sabi ko hindi ko alam. Basta ang alam ko ay may anak sila. Mama Mia, marami pa sana akong ikukwento pero kinalabit ako ni Albert at ang sabi niya ay papalapit sa amin si Nicole. Kaya naman agad akong pumasok ng CR pero pinigilan ako ni Albert. Sa pagpigil niya, Mama Mia, ay hindi ko nahalata na malapit na pala si Nicole at nagkabanggaan kaming dalawa. Yung daladala ng juice ay natapon sa damit ko. Nagsorry pa siya sa akin dahil natapunan niya ako. Sabi ko okay lang. Pero Mama Mia, may ibinigay siyang isa pang juice na ang sabi niya ay walang bawas. Nilapitan daw niya ako kasi 3 days na raw siya sa opisina pero hindi ko pa rin siya pinapansin. Kinumusta niya ako, Mama Mia. Ang sabi ko okay lang. Tinanong niya ako kung okay lang ba talaga ako pero okay lang palagi ang sagot ko. Hanggang sa nabanggit niya, Mama Mia, ang salitang sorry. Sagot ko pa rin ay okay lang. Nag-bye siya sa akin at sagot ko pa rin ay okay lang. Hindi ko alam, Mama Mia, pero puro okay lang ang naging sagot ko sa kanya noon. Kaya naman pumasok ako sa CR. Mama Mia, muli ko ngang nakita si Nicole, ang babaeng handa ko sanang ibigay ang lahat noon. Ang babaeng minahal ko higit pa sa sarili ko. Ang babaeng marinig ko lang ang pangalan ay kinakabahan na ako. Corny, no? Pero totoo. Walang katapat na salita ang maglalarawan sa nararamdaman ko noon para sa kanya. Siya yung tipo ng tao na kapag sinabi sa akin na tumalon ako sa bangin ay gagawin ko kung yun ang magpapaligaya sa kanya. OA ba masyado, Mama Mia? Siguro nga, lalo na kung ang makakarinig sa mga sinasabi ko ay yung mga taong hindi pa naramdaman ang naramdaman ko para kay Nicole. Sa totoo nga, habang tinatype ko itong parte ng sulat ko na to, ay naluluha at napapangiti ako, Mama Mia. Kasi hindi ko pa rin maipaliwanag ang nararamdaman ko habang binabalikan ko yung mga panahon na nililigawan ko palang si Nicole. Yung oras na sinagot niya ako. Yung mga araw na nagpaplano kami para sa buhay namin. At yung mapait na sandali nang iwan niya ako. Pero may dating pa rin talaga sa akin si Nicole, Mama Mia. Ang mga tingin niya sa akin ay nagpapalambot pa rin ang mga tuhod ko. Kung pwede lang nabalikan namin ang nakaraan ay ginawa ko na.
Mama Mia, sa paghihiwalay namin dati ni Nicole ay kasabay rin ng paglipat niya ng eskwelahan. Kaya naging doble para sa akin yung sakit. Hanggang sa nalaman ko na pumasok siya sa kumpanya na pinagtatrabahuan ko. At noong malaman ko yon ay natakot ako dahil hindi ko alam kung paano ba ako makikiharap sa kanya. Dahil akala ko nang maging kaming dalawa ni Crystal noon ay nakalimutan ko na si Nicole. Pero niloko ko lang pala ang sarili ko. Dahil kahit anong tanggi ng gawin ko, Mama Mia, ay nawala na akong nararamdaman kay Nicole, ay nandun pa rin ang katotohanan na mahal ko pa rin siya kahit ang tagal-tagal na naming hindi nagkita. Mahal na mahal ko pa rin siya at handa ako uling mahalin siya katulad ng pagmamahal na binigay ko sa kanya noong kami pang dalawa. Ang hirap, Mama Mia. Mahirap dahil paano ko babalikan ang isang taong nagdesisyon na noon na iwanan ako? Paano ko babalikan ang isang tao na alam kong di na pwede? Dahil base sa mga narinig kong balita sa opisina ay may anak na raw siya. At syempre hindi naman siya pwedeng magkaanak kung walang asawa, hindi ba? Ano pa ang hihintayin ko? Eh di wala na. Pilit ko siyang iniiwasan dahil ayoko ring mahirapan ako, Mama Mia. Pero talagang may pagkakataon na tadhana na mismo ang gumagawa ng paraan para bigyan kami ng oportunidad para makapag-usap. Mama Mia, nasa office kami noon at niyayaya ko si Albert na mag-lunch kaming dalawa. Pero sabi niya pass na muna siya dahil kakamerienda niya lang daw, kani-kanina lang. Feeling niya nasa tiyan pa raw niya yung kinain niya. Tsaka marami pa raw siyang tatapusin dahil mag-early out siya mamaya. Kaya naman, Mama Mia, sabi ko pupunta na lang ako ng pantry at doon ko na lang kakainin ng baon ko. Tinanong niya ako kung ano raw ang ulam ko. Manok na prito. Mama Mia, nilabas ko na ang baon ko at papunta na sana ako sa pantry nung lumapit bigla si Nicole sa amin. Tinanong niya kami kung nag-lunch na raw ba kami. Bigla kong itinago ang baon ko at ang sabi ko ay tapos na. Pero sumingit si Albert, sabi niya siya ay tapos na pero ako ay hindi pa. Sabi niya kakain pa lang daw ako. Doon ay bigla akong inofera ni Nicole na kung pwede ay sabay na raw kami. May baon raw kasi siya. Si Albert ang sumagot para sa akin at ang sabi niya may baon din daw ako. Biniro pa nga ako ni Albert at ang sabi niya show your baon pare. Hindi ako nakaimik, Mama Mia. Dahil nandoon pa rin ang epekto ni Nicole para sa akin. Nanginginig pa rin ang tuhod ko. Hanggang sa niyaya niya ako na kumain na kami. Wala na akong ibang maisip pa na dahilan para iwasan siya nung mga panahon na yun. Kaya naman sumama na ako sa kanya sa pantry. Habang kumakain kami ay kinamusta niya ako. Pero as usual, okay lang ang naging sagot ko. Sabi ko maayos naman ako, Mama Mia. Tinanong niya ako kung wala na ba akong ibang alam sabihin kundi okay lang. Sabi ko ay wala akong masabi. Kaya naman itinuloy ko ang pagkain ko. Hanggang sa nagtanong siya, Mama Mia, kung may asawa na raw ba ako. Sabi ko wala pa. Tinanong niya ako kung ayaw ko pa ba. Sabi ko wala pa kasing dumarating. Lahat kasi umaalis. Lahat ng iiwan. Katulad ng ginawa ko sa iyo dati. Seryosong tanong ni Nicole. Sabi ko ay tapos na yung sa aming dalawa. Pero sabi niya, Mama Mia, alam daw niya na siyang may dahilan kung bakit ako nagkakaganito. Pero sabi ko hindi. Hindi niya ako maiintindihan. Dahil ako nga, hindi ko rin maintindihan ang sarili ko. At lalong hindi ko naintindihan kung bakit niya ginawa sa akin ang lahat ng yon. Sabi niya, Mama Mia, mahirap daw talagang ipaliwanag. Kahit ngayon, Mama Mia, yun pa rin daw ang sasabihin niya sa akin na dahilan kapag itatanong ko sa kanya kung bakit siya nagdesisyon na makipaghiwalay sa akin noon. Na ano, na sobra mo akong mahal? Na dumating ka sa point na hindi mo na kaya na wala ako? Na hindi mo alam ang mangyayari sa'yo kapag dumating ang point na magkahiwalay tayong dalawa? Lahat yun, Nicole.
Ilang taon kong inisip, ilang taon kong dinala, ilang taon kong pilit intindihin pero hindi ko maunawaan. Hindi ba kapag nagmamahalan hindi dapat naghihiwalay? Pero ibang klase ka, iba yung sa atin, iniwanan mo ko. Sabi niya Mama Mia dahil raw sobra na niya akong minamahal noon, nang higit pa sa pagmamahal na nararamdaman niya para sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya. Siguro ga ay naging makasarili raw siya noon dahil natakot siyang masaktan Mama Mia. Natakot siyang kapag ako ang magloko at makahanap ng iba ay baka hindi niya kayaning mabuhay nang wala ako. Nagsorry ako Mama Mia. Pero sabi niya siya raw dapat ang humingi ng tawad. Mahirap din daw para sa kanya ang mga nangyari pero wala raw siyang ibang choice noon kundi gawin yon. Dahil baka kapag nangyari na ako ang nakipaghiwalay sa kanya, kapag malaman niyang may iba na ako, ay baka pati buhay niya ay tapusin niya. Sabi ko Mama Mia, meron naman siyang option pero bakit hindi niya ginawa? Hindi siya nakasagot Mama Mia. Sabi ko, baliwala na rin naman ang mga sasabihin ko ngayon at ang sasabihin niya. Pero gusto ko lang na malaman niya na kahit ilang taon nang nagdaan, ay ganun pa rin ang nararamdaman ko para sa kanya. Pagkatapos kong masabi yun Mama Mia ay nag-excuse na ako at sinabi ko na may gagawin pa ako sa desk ko. At nung naglalakad na ako pabalik sa desk ko Mama Mia ay nakasalubong ko si Albert. Tinanong niya ako kung ano raw ba ang problema ko. Sabi ko okay lang ako pero medyo masama ang pakiramdam ko kaya mag-half day na lang ako. Hindi ko napigil ang emosyon ko Mama Mia. Para akong lobo na sobra na sa hangin at bigla na lang pumutok. Nasumbatan ko ng bahagya si Nicole. Nasabi ko sa kanya ang mga salitang ilang taon kong itinago. Naipamukha ko sa kanya kung gaano ako nasaktan sa mga nangyari. Na kahit ilang taon na ang nagdaan, nandoon pa rin ang pagmamahal ko para sa kanya. Na walang nag-iba sa nararamdaman ko. Ang masakit pa noon, kung may pagbabago man yun na yung pakiramdam na parang mas lalo ko pa siyang minahal sa muli naming pagkikita. Para akong bata na may gusto na hindi naibigay. Kung pwede lang na maglupasay ako sa pantry para maiparamdam ko kay Nicole kung gaano ako kaapektado ay ginawa ko na. Pero Mama Mia, nagtira pa rin ako ng kahit na butil sa pride ko sa sarili ko. Ayokong mag-assume. Pero noong mga tagpong yun na magkaharap kaming dalawa, ay parang naramdaman ko na may pagtingin pa rin siya sa akin. Na may nararamdaman pa rin siya sa piyolo na minsan niyang iniwan at hiniwalayan. Pero baka pakiramdam ko lang yun. Baka assuming lang talaga ako. Baka feeling ko lang yun. Ang feelings naman Mama Mia pwedeng tama at pwede ring mali. Matapos ang naging pag-uusap naming yun ni Nicole sa pantry, bukod sa nag-half day ako nung araw na yun ay nag-file na rin ako ng leave. Sobra talaga akong naapektuhan Mama Mia. Pinilit kong paganahin ang isip ko. Pinilit kong isubsob ang ulo ko sa trabaho pero hindi ko kaya. Alam kong sa likod ng isipan ko nandun ang katotohanan na may isang babae akong gustong balikan na malabo naman akong tanggapin ulit. Wala akong ibang naging karamay noon kundi ang kaibigan kong si Albert. Na kahit na kailan ay hindi ako iniwanan, kahit na hindi niya maintindihan ang kakornihan ko. Handa pa rin siyang makinig sa paulit-ulit kong kwento. Kung may isa akong kaibigan na gusto kong matira, hindi na ako magdadalawang isip na si Albert yun Mama Mia. Pagkatapos ko pong mag-leave ng 1 linggo Mama Mia, ay tinawagan ko si Albert para mag-inuman kami sa bahay. Pagkatapos ng trabaho niya ay pinuntahan niya ako. Tinanong niya ako kung kailan raw ba ang balak ko na araw na bumalik ng opisina. Sabi ko hindi ko alam kasi hindi pa ako okay. Obvious naman daw Mama Mia. Habang nag-uusap kami ay hindi ko talaga mapipigilan ang sarili ko na parang maiiyak na naman ako. Sabi ko baka pagtawanan na lang niya ako. Sabi niya,
Kapag pagtawanan raw ba niya ako ay mapipigil ko ba ang mga luha ko sa pagtulo? Hindi niya ako pinagtawanan, Mama Mia, bagkus ay hinayaan niya akong umiyak ng umiyak. Kay Nicole ko lang po kasi naramdaman ng ganon. Tinamaan kasi talaga ako ng sobra sa kanya. Alam mo yung para akong nanalo sa loto nung mapasagot ko siya, Mama Mia? Pakiramdam ko para akong nasa ulap kapag kasama ko siya. Dati napapanaginipan ko lang na hawak-hawak ko yung kamay niya tapos bigla na lang nagkatotoo nung sagutin niya ako. Yung moment na kahit hindi siya magsalita, makita ko lang siyang nakangiti ay solve na ang araw ko. Yung lahat ng pangarap ko at gusto kong mangyari sa buhay ay gusto ko kasama siya, Mama Mia. Pero bakit ganon? Bakit niya ako iniwan dahil sa isang kalokohan? Dahil sa isang malabong dahilan? Ano yun? Sobra niya akong minamahal? Kaya niya ako sinasaktan? Mama Mia, hindi ko alam kung bakit yun ang rason niya para sa akin. Hindi ba siya naniniwala na kaya ko siyang protektahan? Hindi ba siya naniniwala na hindi ko siya sasaktan? Napaka-sentimental ko nung mga panahon na yun. Siguro nga kaya madalas akong iwanan ng mga nagiging girlfriends ko. Dahil ang totoo ay hinahanap ko pa rin sa kanila si Nicole. Pinipilit ko ang sarili ko na gawin sa kanila ang mga bagay na si Nicole lang ang nakaka-appreciate. Ano ang gagawin ko? Mahal ko yung babaeng yun eh. Mahal ko siya, Mama Mia. Mahal na mahal ko si Nicole. Halos sumisigaw na ako noon habang magkainuman kaming dalawa ni Albert. Mama Mia, halos mabaliw ako nang iwan ako ni Nicole. Kaya naman natagalan talaga akong graduate noon sa college. Oo, Mama Mia. Tumigil kasi ako sa aking pag-aaral. Natuto akong magbisyo. Pasalamat na lang talaga ako at nakabangon pa ako. Naisip ko kasi na baka magkita pa kaming dalawa ni Nicole at baka pwede pa uling maging kami. Kaya naman pinipilit ko sa araw-araw na bumangon. Pinipilit ko, Mama Mia, na magkaroon ng lakas ng loob para magpatuloy sa buhay. Dahil ang tanging dinarasal ko noon ay baka dumating sa point na magkikita ulit kami. Tapos ngayon nagkita na kami. May anak na siya. Pinipigilan na ako noon ni Albert na uminom pa ng uminom dahil marami na raw akong nainom at lasing na raw ako. Pero sabi ko, Mama Mia, ay gusto kong mamanhid ang katawan ko sa sobrang kalasagyan. Baka sakaling mamanhid rin ang puso ko. Puro kabaduyan na ang lumalabas sa bibig ko noon. Pero hindi ko talaga mapigilan dahil mahal na mahal ko si Nicole, Mama Mia. Suntok sa buwan ang isang hiling na pumasok sa isip ko. Ang muling maging kaming dalawa ni Nicole. Ang ituloy anuman ang nasimulan namin noon. Si Piolo at si Nicole na dating magkarelasyon, nagkita, nagkausap. Pero hanggang doon na lang yon. Muli kong binalikan ang lahat ng masasayang araw na magkasama kaming dalawa. Ang kahon na naglalaman ng lahat ng sulat, pictures at mga regalo na galing sa kanya ay muli kong binuksan. Isa kong binasa ang lahat ng sulat. Paulit-ulit, Mama Mia. Tiningnan ko ulit isa-isa ang mga pictures na magkasama kami. Para akong tanga, nakakulong lang ako sa kwarto. Umiiyak, tumatawa. Para akong baliw noon. Ayokong sabihin sa sarili ko na sana hindi na lang uli kami nagkita ni Nicole. Pero nangyari na, Mama Mia. Ang hindi lang maganda ay hindi okay ang naging epekto nito sa akin. Ang akala ko kasi noon, Mama Mia, kapag maraming taon na ang lumipas mula nung magkita kayo ng isang taong labis mong minahal, ang akala ko kapag muli kayong nagkitang dalawa ay wala ka nang mararamdaman. Pero hindi po yun nangyari sa akin. Ilang araw pang lumipas, alam kong hindi ako pwedeng magpatalo sa sitwasyon ko. Hindi ako pwedeng magmukmok.
Dahil hindi lang naman sarili ko ang maaapektuhan kundi pati na rin ang pamilya at ilang empleyado sa opisina. Lalo na yung mga naniniwala sa kakayanan ko bilang isa sa mga nasa posisyon. Pinilit kong ayusin ang sarili ko, Mama Mia. Pinilit kong makiharap kay Nicole na para bang walang nangyari. Hindi madali, oo, pero kailangan. Itinuloy ko ang buhay ko. Nilabanan ko ang nararamdaman ko. Ang sakit sa ulo at ang sikip sa dibdib, pero dapat kong tiisin ang lahat ng yun dahil kailangan, Mama Mia. Hipokrito ako kung sasabihin ko na dahil sa ginawa kong yun ay nabawasan ang pagtingin at ang nararamdaman ko kay Nicole. Dahil sa totoo lang, walang nagbago sa nararamdaman ko sa kanya. Ang isa pa sa mahirap, Mama Mia, ay hindi ko maintindihan pero sa tuwing nagkakausap at nagkakatinginan kaming dalawa ni Nicole, ay palaging may bumubulong sa akin na may nararamdaman pa rin siya. Hindi ko alam kung yun ba talaga yun o dala lang yun ang imahinasyon ko. O dala lang ng kahibangan ko dahil sa sobrang pagmamahal ko sa kanya. Hanggang isang araw, Mama Mia, nasa opisina ako at biglang pumasok sa office ko si Nicole. "O Nicole, lilipat ka na raw uli sa provincial site natin?" Sabi ko. Sabi niya, "Oo, Mama Mia," dahil siya raw ang mismong nag-request noon. Tinanong ko siya paano ang pag-aaral ng anak niya. Sabi niya, ililipat rin daw niya doon ang bata. Nagtanong pa ako sa kanya kung bakit siya nag-request na magpalipat. Sabi niya ay komplikado ang sitwasyon. Tinanong ko kung nahihirapan ba siya sa opisina, kung naninibago ba siya sa Maynila. Sabi niya hindi naman, kayang-kaya naman niyang mag-adjust sa trabaho. Pero dahil daw sa nakikita niya sa akin ay nahihirapan siya. Sabi ko, bakit naman siya aalis ng dahil sa akin? Okay naman na ako. Tapos na naman kaming dalawa. Pero sabi niya, Mama Mia, bumabalik daw kasi. Bumabalik daw yung nararamdaman niya para sa akin. At mas mahirap daw ngayon ang kanyang sitwasyon dahil may anak na siya. Nagsorry ako, Mama Mia. Nagsorry din ulit siya dahil same reason pa rin kung bakit niya ako iiwan. Dahil ayaw niya akong makasama. Hindi dahil ayaw niya akong makasama, kundi dahil takot siya na baka mahalin niya ulit ako ng sobra. Tinanong ko siya kung nasaan ang asawa niya at ang sabi niya ay wala siyang asawa. Adopted child lang daw ang kaniyang anak. Hindi naman daw siya nagkaroon ng ibang karelasyon. Hindi naman raw siya nagkaroon ng ibang lalaking minahal. Dahil ako pa rin daw ang mahal niya, Mama Mia. Sabi ko, kung mahal niya ako, bakit hindi pwedeng maging kami? Mahal ko pa rin naman siya. Matanda na naman kami. Pwede na naming panindigan ang isa't isa. Pero Mama Mia, umayaw talaga si Nicole. Ang sabi niya, hindi niya raw talaga kaya. Kailangan raw talaga na umiwas siya sa akin. Parang gusto kong manapak ng tao nung mga oras na yon. Alam mo yung pakiramdam na hawak mo na pero hindi pa pala sa'yo? Naabot kamay mo na pero hindi mo pa rin makuha-kuha? Na naririnig mo na yung sagot na oo pero ang totoo pala ay hindi. Gusto kong humiyaw sa opisina nang marinig ko kay Nicole ang mga salitang yon. Sobrang gulo at litong-lito na ang isip ko. Mahal niya ako pero iiwan niya ako. May anak siya pero ampun. Lalong dumami ang tanong, Mama Mia. Nagampun ba siya para sa simula pa lang ay isipin ko na may asawa siya o kinakasama para wag ko na siyang lapitan? O sinabi niyang may anak siya para matakot ako na pumasok sa isang responsibilidad na kasama siya? Walang linaw ang lahat, Mama Mia. Naisip ko rin na baka may nagawa akong pagkakamali sa kanya noon at ginagantihan niya ako ngayon kaya naman pinapahirapan niya ako ng husto. Parang kahit sino naman siguro ang ilagay sa lugar ko, Mama Mia, ay hindi rin alam ang gagawin. Ang mahal ko, mahal din ako. Pero dahil mahal niya ako, kailangan niya uli akong tanggihan at iwan. Ang gulo. Sobrang gulong-gulo ako, Mama Mia. Mama Mia, natuloy nga ang paglipat ni Nicole sa provincial branch ng kumpanya namin.
At ako naman, unti-unti ko nang tinanggap sa sarili ko na wala nang kahihinatnan ang kung ano man ang narinig ko mula kay Nicole noong huli kaming magkita. Sinimulan ko nang turuan ang sarili ko na kalimutan siya at alisin na siya sa sistema ko. Hindi naging simple, Mama Mia. Ayoko namang gumamit ng ibang tao para lang makapag-move on. Ayokong pumasok sa isang relasyon para lang masabi na may iba na akong mahal. Dahil lang totoo, takot na akong magkagusto sa iba. Takot na ako sa salitang love. Takot na ako sa pakiramdam ng nagmamahal. Ilang buwan pa ang lumipas, Mama Mia, at nasabi ko sa sarili ko na kahit papaano ay medyo okay na ako. December din noon, nang may matanggap akong isang package. Pinadala yon sa opisina ko, Mama Mia. Isang regalo na galing kay Nicole. Isang DVD player. Hindi mahalaga sa akin yung DVD player, kundi ang sulat na kasama noon. Pinapapunta niya ako sa isang lugar dahil may naghihintay daw sa akin. Hindi ako nagdadalawang isip, Mama Mia, dahil si Nicole ang nagsabi ay pumunta ako at isinama ko si Albert. Medyo nawala-wala pa kami nung makarating kami sa lugar na yon. Natagalan kami, Mama Mia, at paikot-ikot kami na hinahanap ang address na nakalagay doon. Hanggang sa nahanap na namin ito. Isang lumang bahay yon, Mama Mia. Bumaba na kami sa sasakyan at pinuntahan namin ang bahay. May isang medyo matandang babaeng lumabas. Hello po, ako po si Piolo. Siya po ang kaibigan kong si Albert. Dito po ba nakatira si Nicole? Tanong ko sa kanya. Sabi niya, dun nga. Mama Mia, pinakita ko sa kanya ang DVD player na pinadala ni Nicole sa opisina bilang isang package na nakalagay doon kung nasaan ang address na ito. Pinapasok kami ng tita niya, Mama Mia. Actually, sabi niya noon habang papasok kami ay siya ang tita ni Nicole. Naulila raw kasi si Nicole sa mga magulang 2 years ago. At simula noon ay ang tita na niya ang kasama niya hanggang sa magkasakit ulit siya. Na ang buong akala daw nila dati ay okay na siya. Hindi ko maintindihan ang mga sinasabi ng tita niya, Mama Mia. Kaya naman siguro nakita niya ang pagkunot ng noo ko. College pa lang daw nang ma-diagnose na may cancer sa kanyang pancreas si Nicole. Magaling lang daw magdala si Nicole, Mama Mia. Siguro raw nagtataka ako kung bakit bigla siyang nawala sa campus namin noon. Dinahilan lang daw ni Nicole noon na umuwi siya dito sa probinsya at dito nag-aral. Pero ang totoo, Mama Mia, ay nagpagamot raw siya. Naging okay daw si Nicole at natuwa raw silang lahat. Nagtrabaho. Naging parehas kami ng kumpanya dahil gusto niya raw akong sundan noon. Nagkakaedad na raw kasi si Nicole kaya nagdesisyon siyang mag-ampon dahil baka hindi na raw niya maranasang magkaanak. Si Nicole raw mismo ang nag-request noon sa kumpanya namin na magpa-assign sa Maynila kung nasaan ako, Mama Mia. Pero bigla na lang daw ulit siyang hindi naging okay. Ibinilin daw ni Nicole sa tita niya ang DVD player na yan at ang sabi ay ibigay raw ang address nila sa akin at ibigay ko raw ang mga CD at ibigay niya raw sa akin ang mga CD na nasa kwarto ni Nicole. Nagpaalam sa amin ang tita ni Nicole, Mama Mia, at pinuntahan ang kwarto ni Nicole para kunin ang mga CDs. Hanggang sa inabot niya sa akin yon, Mama Mia. Ang sabi ng tita niya ay gusto niya raw na siya mismo ang pupunta sa akin sa Maynila pero nahihirapan na rin daw siya sa biyahe. Kaya yun daw ang naisip niyang paraan para ako na lang ang papuntahin sa bahay nila. Mama Mia, kinuha ko ang mga CDs na binigay sa akin ng tita ni Nicole at kinuha ko rin ang portable DVD player na ibinigay ni Nicole bilang package. Mama Mia, nung ma-play ko po yun ay nakita ko si Nicole. Hi Piolo, di umabot eh. Sorry. Siguro naman may nakwento na ang tita ko bago mo pa ito mapanood. At alam mo na rin ang lahat ng dahilan sa ginawa ko noon.
Mahal kita, Piolo, at hindi ko kayang makita ka na masasaktan kapag nawala na ako. Mahal kita, kaya ako ginawa ang lahat ng yon. Sorry akala ko kasi mabibigyan pa tayo ng chance eh. Akala ko magiging okay ulit ako, kaya nga ako nagpakita sa'yo sa Maynila. Pero akala ko okay lang pala yon. Pero happy pa rin ako, Piolo, kasi sinabi mo sa akin na kahit ilang taon na ang nakalipas, ay mahal mo pa rin ako. Nasaktan man kita, at least hindi masyado kasi hindi na naging ulit tayo. Sasabihin ko na yung di mo pinatuloy na sabihin sa akin noong palis ako ng opisina mo. Huwag mo i-stop ha? Piolo, I love. Yun lang, Mama Mia, at pinindot ko na ang stop button. Tinanong pa ako ni Albert kung bakit ko raw ba inihinto. Umiyak ako ng umiyak. Sumigaw ako ng sumigaw na ayoko na. Mama Mia, ang bilin daw kasi ng tita ni Nicole sa kanya na wag raw niyang sasabihin sa akin hanggat hindi siya nakekremate. Ginagawa lang daw niya ang huling hiling ng pamangkin niya. Sabi ng tita niya ay may iba pa raw na Nicole akong makikita sa buhay ko na magbibigay din ng langit sa akin. Maghintay lang daw ako, Mama Mia. Natuldukan na ang pangarap at hiling na maging kaming dalawa ni Nicole. Wala na kasi siya. Namahinga na siya dahil sa kanyang sakit. Hindi ko matanggap na wala na siya nung mga oras na yon. Sana binigyan man lang niya ako ng tsansang alagaan siya. Sana ipinaalaman lang niya sa akin na gano'n ang kondisyon niya para naman kahit isang saglit ay napagsaluhan namin kung ano ang nararamdaman namin para sa bawat isa. Madamot siya, Mama Mia. Ayaw niyang i-share sa iba ang dinadala niya. Madamot siya dahil sa sobra niyang pagmamahal. Parang ayoko nang marinig pa ang mga kwento ng tita niya kung gaano ako kamahal ni Nicole. Na sa sobrang pagmamahal niya sa akin ay sinunod pa niya ang pangalan ng inampon niya sa akin. Wala na ang taong pinakamamahal ko. Wala na ang babaeng nagpaiyak, nagpangiti, nagpasaya at sumubok sa katatagan ko. Wala na si Nicole na pinapangarap kong tumupad ng panaginip ko. Pero alam ko na hanggang ngayon ay tahimik pa rin siyang nagmamasid sa akin. Ang buhay, Mama Mia, ay punong-puno ng kwento. Parang libro. Ang daming pahina. Pero laging may dulo. Yung kwento namin ni Nicole, nagkataon lang na wala ng part 2. Wala ng sequel. Pero malay natin, baka dumating din yung panahon na kahit lisanin na natin ang mundong ito, ay may paraan pa rin para maikwento natin kung ano ang buhay pagkatapos ng buhay natin dito. Baka magkita pa ulit kami doon ni Nicole. At siguro naman wala na kaming dapat pang ikatakot kapag nangyari yon. Wala nang pipigil sa pagmamahalan na nararamdaman namin para sa isa't isa. Mama Mia, salamat ha. At salamat po sa YouTube channel mo sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa akin. Actually, hindi lang sa akin kundi pati na rin sa lahat ng mga nakikinig sa inyo araw-araw at nagbabahagi ng mga kwento nila. Para kay Nicole, mahal na mahal na mahal na mahal kita. Kahit sandali lang ang ating pinagsamahan ay mananatili ka hindi lang sa isip ko kundi dito rin sa puso ko. Dahil sa iyo nalaman ko kung ano ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Sa ngayon ayoko na munang pumasok pa sa ibang relasyon. Okay na ako muna sa ganito, Mama Mia. Salamat nga pala sa kahit isang saglit ng ating pagsasama, Nicole. Isa pa pala, pinanood ko na ng buo yung DVD na binigay mo. Narinig ko na sinabihan mo ako ng I love you. Hanggang dito na lamang po, Mama Mia, at maraming salamat po sa pagbibigay mo ng oras para ma-share ko sa inyo ang kwentong ito ng buhay ko. Siya nga pala, Mama Mia. Ako na nga pala ang tumuloy na mag-alaga sa batang inampon ni Nicole. Ako na rin ang umampon sa kanya ngayon. Pakiramdam ko, Mama Mia,
Parte siya ng storya naming dalawa ng babaeng pinakamamahal ko. Hanggang dito na lamang po at muli maraming salamat sa inyong oras at pakikinig. Lubos na nagmamahal, Piolo. Napakasakit naman ang pinagdaanan ni Piolo. Isa siguro sa pinakamasakit na pwedeng mangyari sa buhay natin ay yung mawala sa atin ang taong ating pinakamamahal. Yung hindi sila nawala dahil naghanap sila ng iba. Yung nawala sila at kailanman ay hindi mo na makikita pa. At ang mas masakit at mas masaklap pa kay Piolo ay hindi man lang niya na iparamdam ang kanyang pagmamahal kay Nicole bago ito mawala. Naiintindihan ko si Nicole. Naiintindihan ko na labis-labis ang kanyang pagmamahal para kay Piolo at ayaw niyang makita itong nasasaktan sa tuwing inaatake siya ng kanyang sakit. Sa tuwing iisipin nito na mawawala rin siya sa mundong ito. Pero sana, sa lahat ng mga nakikinig ngayon na may mga sakit na iniinda, may mga karamdaman na sa tingin nila ay wala ng kalunasan, na may mga karamdaman na maaaring kumitil sa kanilang buhay, sana po huwag kayong maging katulad ni Nicole. Alam ko na nagawa niya yon dahil sa sobra niyang pagmamahal para kay Piolo. Pero sana ang hiling ko, bigyan niyo ng pagkakataon ng taong minamahal niyo at minamahal kayo para naman masulit niyo ang bawat oras na magkasama pa kayo. Para naman kahit sa huling sandali ay wala silang pagsisisihan. Para kahit sa huling sandali alam nila na ramdam niyo ang kanilang pagmamahal. Huwag niyo pong hayaan na kahit yung katiting na oras na natitira natin dito sa mundo ay maging mga malulungkot pang alaala. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito ni Piolo, huwag kalimutan na i-share ang video na ito at i-like na rin. Mag-comment na rin kayo ng inyong mga kuro-kuro o ano sa palagay niyo ang laman ng kwento niya. Huwag niyo rin kalimutan na kung may sarili kayong kwento na gusto niyong ibahagi dito sa ating programa, mag-email lamang po kayo sa akin, mamamiacdo0317@gmail.com. That's mamamiacdo0317@gmail.com. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe itong ating munting YouTube channel at magpapasalamat nga pala ako sa lahat ng mga araw-araw na sumusubaybay sa kwento natin at lalong-lalo na sa lahat ng mga araw-araw na nakasuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po muli ang inyong Mama Mia. Once again, Merry Christmas po sa atin.